Hey guys, what's up? My name is John Wayne. Today, pag-usapan natin itong campaign ad na itim ni Senator Amy Marcos habang siya ay ini-endorse ni VP Sara. At ito ang nakakatawa dyan. Hindi ito pinalagpas ni Yusek Claire Castro. Isipin mo pati yan pinatulan niya. So, yun na nga guys, no? Panoorin muna natin to. Tapos, panoorin din natin yung sinabi, naging reaction dito ni Yusek Castro. Diba? Tara. Itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiraman. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Itiban, number 39 sa Barota, Senator. So, ito yung hindi ko alam kung gusto nyo, no? Marami ngayon sa mga Duterte supporters ang nagdadalawang isip iboto si Senator Amy Marcos. Pero meron din na kung sino ang endorso ng mga Duterte ay iboboto. Again, this is not an obligation, it is a choice. Okay? Because ako personally, I'm going to say, dahil inendorso ni VP Sara si Senator Amy Marcos, I'm going to vote for Senator Amy Marcos. No, not for so many reasons. Una, gustong-gusto ko yung performance niya sa Senado bilang isang senador. Kung meron man mga bagay na hindi ko gusto sa kanya, ayaw niyang tumbukin yung ginagawang mali ng kapatid niya at saka ni Martin Romualdez. Pero kung makikita nyo sa lahat ng naging laban ni VP Sara, may camera o wala nandyan si Senator Amy Marcos. Diba? Ngayon, balikan naman natin tong punta naman natin tong banat ni Yusek Castro. Imagine nyo, pinatulan niya yon, yung campaign ad na yon. Recent? Yesterday. Oh, ang akala ay 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Unang-una, meron silang sinabi, teka lang po, tungkol sa madilim, wait lang. Ito nakakatawa, no? Yung akala mo hindi siya ready. Yung akala mo hindi siya ready nung tinanong siya nung isa sa sa mainstream media. I think it's Ivan Merina who asked for the question. Panoorin niyo yung video ni yung reaction video ni Teacher Mark. I think diniscuss niya na to eh. Pero tingnan mo, hinahanap niya talaga, Ayan. Ayun. Di ba yung tsura ni Ivan Merina dyan? Basta pagdating sa mga Duterte, ready siya. Ready siya mag-react. Pero pag may tinanong sa kanya tungkol sa administrasyon ni Bongbong Marcos, lagi niyang itatanong. Lagi niyang itatanong pa, wala siyang readyng sagot. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, yung linya, yung linya, pakinggan niyo mabuti ha. Linya lang ni VP Sara yung in-emphasize niya. Pero yung linya ni Senator Amy Marcos, hindi niya sinagasaan. Pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon. O, di ba? Na sobrang itim. Di ba? Napakakamping na ugali, no? Hindi ko lalahatin, I have so many friends na kakamping and I highly respect these people. Meron talagang basurang kakamping na gaya nito ni Yusek Castro.
Kung makakahanap siya ng paraan para banatan ng mga Duterte, gagawin at gagawin niya yan. Di ba? Smiling face with hearts emoji. Romantic face emoji. Alexa, volume down. At ngayon ay papaliwanag. Papaliwanag. Na hindi nyo nga mapaliwanag ng maayos yung nangyayari sa GAA. Na hindi nyo nga madepensahan ng maayos yung ginawa kay PRRD. At the same time, hanggang ngayon, no, lumalangoy pa kayo sa issue ng PhilHealth. Paano nyo masasabi na papaliwanag na? Napaka-pathetic talaga nito ni Jose Castro. Hindi ko alam kung magkano ang binabayad sa kanya ni Bongbong Marcos. Kung may bonus ba to, magkano ba sahod nito? Para, alam mo yun, hindi na ako magugulat kung minsan na, or may isang tao na makakasalubong to, na bigla na lang siyang duduraan. Diba? Para sabihin niya yan. Yung hate, imagine niyo, yung hate ng tao kay Marcos, mas masahol pa sa hate ng tao kay Jose Castro. Sa mga pinagsasabi niya. Papaliwanag. Ipaliwanag mo nga ng maayos kung bakit tumataas ang krimen, lalo na pagdating sa kidnap for ransom. Paliwanag mo nga sa amin kung papaliwanag na. Ipaliwanag mo sa amin saan dinala yung pera na hinahanap ngayon ng Supreme Court, kung saan nyo ginamit yung 60 million na kinuha na sa PhilHealth. Tingnan natin kung paano kayo gigisahin ng Supreme Court pagdating sa oral arguments once na mapag-usapan na yung tungkol dyan sa GAA. Diba? Ipaliwanag nyo talaga yan. Paliwanag nyo rin yung tumataas na rate ng mga Pilipinong nagugutom. Diba? Anong paliwanag? Ano kaya klaseng ilaw meron sa loob ng bahay nito ni Jose Castro? Siguro yung mga yung mga street light. Person detected at Kasi, Cambres. ang liwanag daw. Smiling face with hearts emoji. Yung mga tao tuwing napapanood ka, nandidilim paningin eh. Sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Grabe, no? Hindi ko akalain na may mga, alam mo kaya ako saludo ko kaya at Attorney Rowena Guanzon. Kasi siya ang talagang liberal na tao na, or kakamping, I would say, na talagang straight ang pagiging kakamping. Ito di mo alam kung kinuha siya ni Bongbong Marcos para tirahin lang ng tirahin. Parang yun lang ang trabaho niya eh. Sige, diyan ka. Para maging useful ka, tirahin mo ng tirahin yung mga Duterte. Pero, tatandaan niyang mabuti. Dapat tatandaan ni Jose Castro, 32 million ang bumoto kay VP Sara. Imagine mo na 32 million yung nag-iinit ang dugo sa'yo. Sa mga pinagsasabi mo. Person detected at Cambres. Diba? Kissing face emoji. Smiling face with hearts emoji. Kaya tama naman yung sinabi ni Ma'am Malutikia eh. Sobrang pambabastos. Bakit may mga gaya mo na nilalagay dyan sa loob ng Malacanang? Very unprofessional. Hindi man ganun pa kaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. May binanggit sila. Pangalanan mo, VP Sara at saka si Senator Amy Marcos. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naibaba You know, the more...
the more na nagsasalita ng po itong si Jose Castro, the more na ang tingin ko sa kanya napaka-hipokrita niya. Sa totoo lang. Actually, sinagot siya ni Direk Daryl Yap eh. Person detected. Hindi ko lang alam kung ano. Direk Daryl, huwag mo akong ano Romantic face emoji. Vicente Mens. Sinagot niya, ang bilis nga ng galawan ng Vicente Mens eh. Punta tayo dito. Doon sa mga hindi pa nakaka-follow si Vicente Mens, go for it. Sumagot sila Direk Daryl. Palakayin natin. The other camp described the present administration or the present state of our country under this administration as itim. Now, kung merong kulay na i-describe yung present admin with regards with our present condition, kung meron po, ano po yun? Papunta na po sa paputi. Konting kulay na lang, maputi na. Hindi pa perfectly white, katulad ng aking sinabi, pero dun po patungo ang kasalukuyang administrasyon. Sa katunayan, naglibot po tayo sa buong Pilipinas at nakita po natin na karamihan po sa ating kababayan ay namumuti na po ang mata dahil sa gutom. O hindi po ba? Puti? Kaya naman, next question. Good evening po, the press secretary. Ang ganda niyo naman po, kahit patulog na kayo. Ang gusto ko lang pong malaman. Ay, di ba, ikaw yung taga Net 25? Ikaw yung humihingi ng hair cuticle test? Ay, ayaw kita. Gusto mo, batuhin kita ng dato. Motion detected at the kitchen. Ganyan lang kasimpleng sumagot si Senator Amy Marcos through Daryl Yap. Kaya ito sila Kayo, sila Gossip Central. Ang tiyaga mag-react dyan sa mga pinagagawa ni Jose Castro. Ako hindi. Nakaka-high blood. Alam mo, the more na hindi na lang ako masyado nagre-react kasi as much as kaya ko pa, i-keep yung respeto ko kay Jose Castro. Hindi na lang bilang abogado pero bilang tao. Hindi naman yata naiisip ni Jose Castro na may mga taong gaya namin na sumusuporta sa mga Duterte. At siya, walang habas ang kanyang pagsasalita tungkol sa mga Duterte. Noong una, nung siya ay, when she's just doing her thing as a content creator, reacting sa mga political issues. Wala akong I respect her views eh. Pero ito, bilang parte ka na ng gobyerno, pinapasahod ka na namin, pinapalamo na namin ng buong pamilya mo. Ibang usapan na yun, Jose Castro. Kung mapapansin mo, hindi kita masyadong tinatawag na Auntie Claire o kaya the press secretary. Diba? Nangako ko na hindi ako babayaan kita, Pero hindi pala kaya ng ko. Hindi pala kaya ng sikmura ko yung mga pinagagawa mo. Diba? Anyway, so political ad lang yan, guys, ha? Pinatulang pa talaga ni Jose Castro. Ganon siya ka-petty, ganon siya kababaw. Pero papansinin nyo, karamihan ng tanong ng mga press corps tungkol sa administrasyon ni Bongbong Marcos, lagi siyang kailangan niyang i-verify, kailangan niyang tanungin, kailangan ganito, kailangan ganyan. Pero pagdating sa mga Duterte, tangina, talagang napag-aaralan niya yun. O, diba? Anyway guys, see you in the next video.